Akari Power Chargers labis-labis na nahihirapang talunin ang Farm Fresh Foxies. Choco Mocho Flying Titans pinutol na ang kanilang sumpa sa Signal HD Spikers. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, please consider subscribing to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Na magkaharap ang Akari and Farm Fresh ay kinadgahan na kaagad nitong Foxies ang kanilang services and idagdag mo pa ang kanilang fast plays courtesy of their team captain Louis Romero, kaya nakakadikit sila magmula sa opening frame ng game hanggang sa nakuha nila ang set 1 na kauna-unahang set na napanalunan nila sa liga so far. Kudos to Trisha Tubu na talagang nagpasiklab sa first set pa lang. In set 2, wala pa ding nagpapaiwan sa dalawang kupunan hanggang sa latter part na nagkaroon pa ng extension, pero mas nanaig ang pagkabeterano ni Didin Santiago Manabat. In set 3, medyo nakakasabay pa naman ang Farm Fresh dahil sa dalawang power lefties nila na sina Kate Santiago and Trisha Tubu. Pero mas nangibabaw pa din sina Erica Raagas and Fifi Sharma na nagtulungan talaga ng husto upang makuha ang third set. Sa atin namang final set, nakikipagdikdikan pa din ang Foxies, ngunit mas lumabas ang kagustuhan ni Dindin na manalo kaya napakawala siya ng iba't ibang klaseng attacks. That's why they were able to win this highly entertaining match in 4 sets, 21-25, 26-24, 25-15, and 25-21. And for the very first time, naging player of the game na si Fifi Sharma who garnered 14 points off from attacks. Samantala, sa naging sagupaan naman ng Signal and Choco Mocho ay talaga namang matibay na ang depensa ng Flying Titans at nagsanipwersa kaagad sina Cici Rondina and Des Cheng na hindi mabasa dahil sa variations na kanilang attacks. At para nga sa laban na ito, specifically nabigyan na finally ng ample playing time si Hurricane Kath para magpasikat na talaga namang ikinagulat ng HD Spikers sapagkat hindi naman ito usually naglalaro as a starter. In set 2, sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinailangang ilabas si Des Cheng dahil sa kanyang bad landing, kaya pinalitan kaagad siya ni Isa Molde na kahit kakapasok pa lang nakapuntos kaagad. Pero ang talagang nagpaingay sa audience ay ang showdown ni Nabia General and Thang Ponce na parehong ayaw mabagsakan ng bola. Sa naging final set naman ng laban wherein naging malaking factor ang Double M tandem na sina Madayag na binilasan ang kanyang running attacks and Molde na nag-step up talaga ng matindi at siya pa mismo ang tumapos ng laban in straight sets 21-25, 19-25, and 18-25. And again, another first time na naman ang nangyari sapagkat nag-player of the game ang isang libero na si Thang Ponce who tallied 18 excellent digs and 3 excellent receptions. Na talaga namang very deserving dahil kung saan-saang parte na lang siya ng court nagpagulong-gulong para mabuhay lang ang bola. Sa laban na ito, masasabi nating malaking kawalan talaga for the side of Signal ang leadership na isang Rachel Ann Dakis at saka ang fighting spirit ni Iron Lady Jack Junella na talagang palaban kahit gaano pa kahigpit ang bakbakan. Malaki ang naging ambag nila kung bakit sila ang nakapasok sa semifinals last PVL Invitational Conference 2023 na kung saan nilaglag nila ang Choco Mocho, kaya may pinaghuhugutan din talaga itong Flying Titans na kitang-kita naman sa kanilang laro ang willingness na manalo at ayaw na nilang matalo pa against Signal. That's why hindi na sila nagpasindak at pinutol na nila ang sumpa against HD Spikers na palagi na lang silang nadadali noon. Dito ko na nga po tatapusin ang video na ito. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel to be in the know about the latest snippets with regards to Premier Volleyball League. Bye!